Sama-sama tayong magiging Saksi! May 1 bilyong piso ang inirekomendang tapyas sa budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Ay po yan sa House Committee on Appropriations. Kabilang sa pondong apektado ang hinihingi para sa financial assistance ng OVP na ayon sa komite ay may kapareho na raw sa ibang kagawaran. Saksi, si Marisol Abduraman. Mula sa mahigit 2 billion pesos na hinihinging budget para sa Office of the Vice President para sa 2025, ang rekomendasyon ng House Committee on Appropriations, kaltasan yan ng mahigit 1.2 billion pesos at ibaba sa 733 million pesos. Mahigit kalahati ang nabawas na galing sa hinihinging pondo para sa financial assistance, supplies, personal services para sa consultants, rent or lease expenses at utility expenses. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Representative Stella Kimbo, unanimous ang desisyon ng 139 members ng komite. Pagdating naman po sa regular programs, ang lumabas sa hearing ay number 1, tila napakaraming opisina. Bakit? Whereas the previous vice presidents did not have those nationwide offices. Number 2, bakit napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. Ang tinutukoy ni Kimbo na redundant umano ang social services ng OVP na anya, meron din naman ang DOH at DSWD. Ang tinanggal na 1.2 billion pesos, inirekomendang mapunta sa dalawang kagawaran. Particular sa assistance to individuals in crisis situation o IX ng DSWD at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIP program ng DOH. It doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. August 27, nang huling humarap ang bisi sa pagdinig ng Kamara ukol sa budget ng OVP kung saan tumanggi si VP Sara na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds. Kita na namin yung timelines and nakita na namin yung kumbaga script sa narrative ng attack on the Office of the Vice President with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word. Nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Hindi na dumalo ang bisi sa budget deliberations noong September 10 at sa isang sulat kay House Speaker Martin Romualdez, sinabing ipinauubayan na ng OVP ang kanilang budget sa komite. Nang tanungin kung may kinalaman ang di pagsipot ni VP Sara sa desisyon, yung absence niya did not shed light on many issues. Yun sa aking palagay ang naka-affect. Yung kakulangan ng information. Should the VP appears po sa plenary, will it change? Tignan po natin. I mean, we are open to anything. pero paglilinaw ni Kimbo, marami pang pagdadaanan ang budget. Magkakaroon pa ng debate sa plenaryo. Hihimayin pa ito ng Senado at kailangan ng pirma ng Pangulo. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Vice President Sara Duterte, pero nauna na niyang sinabi na handang magtrabaho ang kanilang tanggapan kahit wala silang budget. Pero nagpadala sila ng mga litrato ng kanilang patuloy na operasyon tulad ng pag-aabot ng tulong sa mga nasunugan sa Bacoor, Cavite. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sumalpok ang isang wing van na truck sa isang cement mixer truck sa Leganes, Iloilo. Hagip sa CCTV ang paglipat ng wing van sa kabilang linya hanggang sa tumagilid ang dalawang truck. Patay ang driver ng cement mixer truck at isang pahinante ng wing van, habang sugatan ang driver at isa pang pahinante ng wing van. Nakatakdang mag-usap ang mga kinatawan ng mga kumpanya ng dalawang truck. Sinabi raw ng ilang saksi sa mga pulis na bago mangyari ang insidente, pumutok ang gulong ng wing van kaya nawala ng kontrol ang driver nito. Matapos may balik sa bansa, iniharap sa publiko ang isang Pilipinong naaresto sa Dubai dahil umano sa human trafficking at online kalaswaan. Ang suspect ng biktima umano ng mahigit 100 menor de edad para maibenta ang kanilang malalaswang larawan online. Saksi,
si Emil Sumangil. Matapos maaresto sa Dubai dahil sa kasong human trafficking at online sexual exploitation, naibalik na sa bansa ngayong hapon si Teddy Mejia. Siya ang tinuturong utak sa likod ng pambibiktima ng mahigit 100 menor de edad na Pilipina mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Isa sa pinakamalaki itong kasong ito. At isa sa pinaka nakakatakot at pinaka nakakapangamba. Yung bata na parating na sa internet ay kinakausap nila. And then they will offer yung mga pera is like 500 pesos para bigyan siya ng pictures. I-crop nila yung pictures na magmumukhang yung bata ay nakahubad. Pagka gano'n na, iba-blackmail na nila. Merong physical abuse or rape na mangyayari sa bata. I-video pa nila or live stream nila. At ito yung binebenta nila online. 3 channels yung meron siya. At sa bawat channel, 30,000 ang kanyang mga subscribers. Naharap siya sa patong-patong ng mga kaso tulad ng rape, online sexual exploitation of children at human trafficking. Kanina, iniharap siya ng DILG at ng PNP sa isang press conference pero balot na balot ang kanyang muka, hindi rin siya nagsalita. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus yan. Talagang bulok sa kulungan ng taong ito. From June 2023 to February 2024, nagkameron ho ng rescue. At nakarescue po tayo ng almost 30 na bata. Ito po ay isang large-scale violation o syndicated dahil 7 po silang magkakasama dito. Nagiging epicenter po yung Philippines sa mga ganitong online sexual exploitation. Why? Because mayroon tayong weakness. We are victims. Actually, kung titignan mo, biktima po yung Pilipinas. Kulang po tayo ng capability to really look at the dark web. We have an agreement with the UAE that they will help us build our own internet capability or application to really look into the dark web. Pagkatapos ng press conference, mabilis na iaalis dito po sa Terminal 3 ang primary accused na si Teddy Mejia at agad siyang dadalhin sa Campo Crame sa National Headquarters. Sila ho ang na-assign na PNP personnel na escort sa convoy nitong si Mejia kasama yung iba pang opisyal ng PNP. Natunto ng resibo ang ilan sa mga biktima ni Mejia. Panoorin ang resibo sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Sunod-sunod na radio challenge ng Chinese Navy ang sumalubong sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsagawa po ng maritime patrol sa Panatag Shoal. Philippine aircraft. This is a Chinese Navy warship. Leave immediately and stay away from this area. Over. China, you are way beyond the 200 nautical mile east of your country. Please review your charge. 15 beses na nagradyo ang Chinese Navy para paalisin ang eroplano ng BFAR. Mula sa Himpapawid na mataan sa loob at labas ng Panatag Shoal ang 9 na Chinese militia vessel at 4 na barko ng China Coast Guard. Mariin namang iginiit ng eroplano ng BFAR sa pagsagot sa mga radio challenge na nasa EEZ ng Pilipinas ang Panatag Shoal. At gaya ng Panatag Shoal, pinanindigan din ng DFA na nasa EEZ ng Pilipinas ang Escuadra Shoal. Ayon sa National Maritime Council, hindi aalis ang Pilipinas sa Escuadra Shoal sa kabila ng gustong mangyari ng China. Saksi si Joseph Moro. Ilang beses binangga noong August 31 at bago yan pinalibutan ng mga barko ng China. Pero nasa Escuadra Shoal pa rin ang BRP Teresa Magbanwa na 5 buwan na nagbabantay roon dahil sa pangamba magre-reclaim umano sa lugaran China. Ang Escuadra Shoal pareho nabanggit sa mga pahayag ng DFA at Chinese Foreign Ministry bilang isa sa mga paksa ng katatapos lamang na bilateral consultation mechanism sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pulong, iginiit ng Pilipinas na nasa loob ng ating exclusive economic zone ng Escuadra Shoal at pinag-usapan daw kung paano mapapababa ang tensyon.
Sabi naman ng China, iginit din ito ang posisyon nila ukol sa Skoda at inudyok ang Pilipinas na paalisin ang mga barko nito. Ayon sa Chinese Army Lieutenant General na si He Lei, manatili sanang mapayapa ang South China Sea, pero kung itutulak raw ng Amerika ang ibang bansa o sarili nito sa frontline, mawawalan daw ng pasensya ang People's Liberation Army. Dudurugin nila ang anumang banyagang panghihimasok sa territorial, sovereign at maritime rights ng China. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Amerika kaugnay sa pahayag ng China, pero sa isang panayam sa US Ambassador to the Philippines, muli naman nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Amerika. I can certainly say that the 9-dash line or now 10-dash line that China has drawn is a cartoon. That's not based in law. That is not a factual representation of international maritime law. Aminado ang Philippine Navy na nakatuon ang kanilang pansin ngayon sa Skoda Shoal na lampas 100 kilometro lamang ang layo mula sa Palawan. Nitong mga nakarang araw, daan-daang mga barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Marami nasa Skoda Shoal. Gate ng National Maritime Council, hindi aalis ang Pilipinas sa Skoda Shoal. Anila, iligal at paglabag sa international laws ang pananatili ng Chinese vessels doon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.